araw na ito ay malalaman mo kung magiging negosyante ka ba. Minsan kasi nasa punto na tayo na pagod na talagang magtrabaho para sa iba. Kaya kung naghahanap ka ng signs ng isang negosyante ay nasa tamang video ka. Ang babanggitin ko ay based on my research and experience. Isa din akong negosyante kaya relate ako dito at may matutunan ka. So bago tayo mag-umpisa ay huwag kalimutang mag-subscribe dahil gumagawa ko ng financial tips. At sa huli, abangan mo ang bonus tips. 10 signs na magiging negosyante ka. Number 1, mahilig mag-imagine. Nakikita mo ba ang sarili mo na nag-i-imagine? Yung may plan ka na ganito, ganyan, at nagbabalak ka magpatayo ng business in the future. Kung madalas mong ginagawa ang bagay na ito, ay sign na magiging negosyante ka. Ang mga businesses na nakikita mo sa paligid ay nagsimula din yan sa imagination. Una, nasa isip pa lang nila, tapos nagplano na gawin ito hanggang sa naging negosyante na sila. Ganyan naman talaga eh. Ang mga bagay ay nauunang nabubuo sa ating isipan at magiging reality lang ito kapag in-execute natin. Kaya kung mahilig kang mag-imagine at in-execute mo ito ay maaaring madaming possibilities ang mangyayari sa'yo. Number 2, hindi ka nahihiya magbenta. Ang sign na ito ay napaka-obvious. Kung negosyante ka ay dapat makapal ang mukha mo sa mga taong tatanggi ng iyong business. Benta ka lang ng benta at hindi mo iniisip ang rejection. Kasi kung may negosyo ka ay dapat marunong kang magbenta. Mahalaga kasi na dapat hindi ka nahihiya dahil kung mahiyain ka, walang makakaalam ng business mo. Ako, mas iniisip ko ang return if ibebenta ko ba ito, anong makukuha ko. Kaya wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Nasa isip ko, sige imarites nyo lang ako, basta puno yung bulsa ko. Minsan kasi kailangan nating pangunahan ang ating isipan. Pero syempre, pangunahan mo ng positive para lalo ka pang ma-motivate. Hindi yung negative ka at madadown. Kung negosyante ka ay part na dyan ang rejection. Ako kasi ang hilig ko mag-side hustle. Kapag alam ko na may kita ako na kahit piso ay go ako ng go. Lalo na kung wala naman akong ipupuhunan dito. Ikaw, ganyan ka din ba? Comment mo below. Number 3, ayaw mong inuutusan ka. Kapag empleyado ka kasi ay may boss ka na nag-uutos sa'yo about reports and deadlines. At kung naiinis kang utusan ay posibleng ang pagninegosyo ay para sa'yo. Kung feeling mo ay hindi ka masaya magtrabaho sa iba at pagod ka na, ay baka ito na ang sign na kailangan mo nang mag-business. Ako kasi ayaw ko magtrabaho para sa iba. Ang gusto ko ay may freedom ako sa aking oras. May time akong gawin ang mga kinahihiligan ko. Mas gusto ko pang ibigay ang aking oras sa aking pangarap kaysa sa ibang tao. Laking pinagkaiba na nagtatrabaho ka sa ibang tao at yumayaman dahil sa'yo. At nagtatrabaho ka sa iyong negosyo at ang pinapayaman mo ay ang iyong sarili. Kasi kung ikaw ang mayaman, may kakayahan kang tumulong sa iba. Pero kung sila ang pinapayaman mo ay limitado ang iyong pagtulong dahil nga nakadepende ka din sa ibang tao. Number 4, nakikita mo ang opportunity kahit saan ka magpunta. Kahit saan ka mandalhin ay nakakahanap ka ng paraan kung paano kumita. Ang opportunity ay nandyan kung marunong kang maghanap. Hindi mo yan makikita kung puro ka complain sa iyong buhay. Anuman ang sitwasyon mo ngayon or nasaan ka mang mundo ay may opportunity para sa'yo. So kung ikaw yung taong nakikita ang opportunity kahit saan, ito ang sign na magiging negosyante ka. May napanood nga akong isang negosyante. Ang rason pala ng pagta-travel niya ay hindi lang for relaxation, kundi para makahanap ng opportunity sa ibang bansa o lugar na pwedeng itayo dito sa Pilipinas. Kaya ang opportunity ay makikita mo kung bukas ang iyong isipan at hinahanap ito. Number 5, mataas ang iyong ambisyon. Ikaw yung taong hindi ka kontento kasi alam mo ang iyong kakayahan at nagsusumikap ka pang abutin ang iyong pangarap. Mataas pa ang iyong ambisyon para sa iyong sarili at pamilya. Alam mo na maaabot mo ito kasi naniniwala ka sa iyong kakayahan. Napaka-competitive ka at ginagalingan mo sa lahat ng bagay kasi nga may believe ka sa iyong sarili. Hindi ka nagsisettle for less kasi alam mo na deserve mo ang success. Kapag mataas kasi ang iyong ambisyon ay gagawin mo ang lahat para matupad ito. Halimbawa, hindi ka kontento na ang perang kinikita mo ay para lang sa pangbayad sa bills. At ang gusto mo ay makaipon pa ng malaki. Kaya ang gagawin mo ay magsusumikap ka pa para maabot ang iyong pangarap. Ang mga negosyante ay mataas ang kanilang ambisyon. At natutunan
Inuuna nila ang pagnenegosyo kasi alam nila na malaki ang kitaan kung marunong ka lang mag-handle. Hindi sila okay na maging trabahante at mas gusto nilang maging boss kasi malaya sila sa kanilang oras. Number 6, action taker ka. Kapag may dapat tapusin na isang bagay ay ginagawa mo kaagad. Hindi mo hinihintay ang bukas. Kung may ideas ka sa isip mo ay ini-execute mo na. Alam mo na kailangan gawin ito dahil kung hindi ay walang mangyayari sa iyong buhay. Kung may ugali ka kasing action taker ay mabilis ang iyong pag-aasenso. Sa business ay dapat ready to go ka. Kung may ideas na sa iyong isipan ay gawin mo na ito immediately. Paraan din ito na hindi ka mauunahan ng iba at matatapos mo agad ang iyong task. Kung action taker ka, for me ay magaling kang boss kasi nakakasave ka ng iyong oras. Ang action taker ay doer, yung proactive, efficient, and task-oriented. Masipag ka sa lahat ng bagay at grind ka lang ng grind hanggang matapos mo ang iyong goal. Number 7, may pasensya. Sa buhay negosyante ay hindi madali. May ups and downs. May lugi, may kita. May oras na talo at panalo. Kaya sa negosyo ay kailangan ang pasensya. Kung wala ka nito ay talo ka. Mahirap i-shift from trabahante to negosyante. Hindi lahat ng araw ay aayon sa'yo. Mahirap kung wala kang patience kasi ang katransaksyon mo ay tao. May pagkakataon na uubusin nila ang iyong pasensya. Kaya isa itong sign na dapat meron ka kung gusto mong maging negosyante. At isa pa, bakit kailangan ang pasensya? Kasi hindi lahat ng negosyo na sisimulan mo ay mag-work. Sabi ko nga pwedeng malugi kasi risky din ito. Pero dahil may pasensya ka, ay susubok ka ng ibang business at itatayo mo pa ang iyong negosyo hanggang sa magtagumpay. Dito tayo minsan natatalo kasi atat tayong magtagumpay. May kasabihan nga, be patient because good things take time. Huwag mong madaliin kasi hindi lahat ay instant. Number 8, confident ka sa iyong ideas. Kung balak mo maging negosyante ay dapat confident ka sa iyong mga idea. Dapat may paniniwala ka dito. Hindi madali pasukin ang pagbibusiness kaya dapat confident ka. Na kahit anuman sabihin sa iyo ng ibang tao ay wala kang pakialam. Kasi naniniwala ka sa iyong sarili at idea. Hindi mo kailangan ang approval nila para tuparin ang iyong pangarap. Kapag confident ka kasi ay walang makakapagbago nun kahit ano pang negative comments ang ibabato nila sa'yo. Natural lang talaga na may magduda sa'yo kasi hindi sila naniniwala sa iyong ideya at kakayahan. Pero kung magtagumpay ka na ay magsisimula na silang magtanong kung paano mo nagawa yan. Ganyan naman talaga ang tao. Hindi maniniwala kung wala kang mapapatunayan. Kaya dapat maging confident ka or taglay mo ito para hindi ka apektado kahit anuman ang sasabihin ng ibang tao sa'yo. Number 9, hindi ka takot magkamali. In order to be successful ay part ang pagkakamali. Sa experience tayo natututo at habang nagkakamali, ito ang daan para magiging wise tayo. Ikaw ay magiging negosyante kung hindi ka takot magkamali at naiintindihan ito. Dito kasi tayo nagiging successful sa pagtatry ng iba't ibang bagay. Of course, part ng pagtatry ang kamalian. May kasabihan nga, try and try until you succeed. Ibig sabihin, habang nasa proseso ka pa ng pagtatry ay maraming trial and error yan. Kung natatakot kang magkamali ay mahihirapan kang maging negosyante. Kasi nga, sabi ko, part ito ng proseso. Hindi perfect ang journey, kaya dapat matapang kang harapin ito. Hindi lahat ng oras at araw ay tama ang iyong desisyon. Ang mahalaga, ikaw ay natututo. Number 10, ikaw ay problem solver. Tunay kang negosyante kung taga-solusyon ka ng problema. Ang problema na tinutukoy ko ay ang nakikita mo sa paligid na pwede mong solusyonan. Halimbawa, malayo kayo sa lungsod. Anong problema ang pwede mong solusyonan? Kung may solusyon kang naisip para dito at masolve mo, ay negosyante ka nga talaga. Pero kung ikaw ay taga-reklamo or taga-konsumo, ay malayo ka pa nga sa pagiging negosyante. Dapat alam mo ang nagkakaiba nun. Kung mapapansin mo, ang negosyante ay tinatangkilik kasi kailangan siya ng tao. Kaya kung ikaw man ay magsisimula ng iyong business, ay dapat isipin mo muna kung anong problema ang sinusolusyonan mo at gaano ito makakatulong sa tao. At ang bonus tips, inaalam mo ang bawat detalye.
Sa sign na ito ay nagpapakita na detalyado kang tao. Halimbawa, kapag may chismis sa iyo ay hindi ka nagko-conclude kaagad. Inaalam mo muna ang totoong nangyari at gaano ito katotoo. Ganon din sa business. Kung may pagkukulang sa iyong negosyo ay inaalam mo ang bawat detalye bakit nangyari ito. Baka mahal ang presyo, kulang sa marketing, or sa cost of goods. Basta yung may ugali kang, dapat detalyado lahat ng malalaman mo. Kasi sa business ay hindi madali at madaming aspeto ang dapat mong tingnan. In conclusion, kung malakas ang iyong loob na sumubok sa mga bagay-bagay at naniniwala ka sa iyong kakayahan, ay para sa iyo ang pagbibusiness. Hindi man madali, pero kung gusto mong umasenso, ang pagbibusiness ay makakatulong sa iyo. At kung hindi mo pa alam ang palatandaan na malapit ka ng yumaman, check this video. Dito mo malalaman kung nasaang stage ka na ng iyong kaperahan. Kaya, don't forget to like, share, and subscribe. And also, hit the notification bell para updated ka sa next kong upload. Again, this is Beverly Jones. Always remember to believe in yourself. Maraming salamat po.